Good morning po. Ay, wala ko na. Good morning po sa bawat isa. Salamat, Ate Grace. Good morning po. Lahat po ay tayo nang tumayo. Kung ikaw ay ready. Hallelujah. Amen. Sa umagang pong ito, patuloy tayong magpuri, magpasalamat sa Diyos. Naririto ka hindi dahil sa katabi mo. Amen po ba? Naririto ka upang makinig, magpuri sa Diyos. Sabi po ng John 4, verse 24, God is spirit, and His worshiper must worship in spirit and in truth. Ang worship team hindi kompleto. Pero kompleto kami kasi kasama namin ng Diyos. Kasama natin ng Diyos. Amen po ba? Nung sinabi ni Jesus, worship the Lord in spirit and in truth. Kahit walang music, kahit walang instrument, basta marunong kang magpuri sa Diyos at ang puso mo nakasentro sa Kanya, wino-worship mo siya ng totoo. Sa umagang ito, bago tayo magsimula, bago natin i-welcome ang Holy Spirit, let's worship, let's pray. Amen po ba? Pakisabi mo nga sa katabi mo, magpupuri ako sa Diyos. Sige, sabihin mo sa katabi mo, naririto ako, magpupuri ako sa Diyos. Hallelujah. We worship you, Jesus. Amang banal na nasa langit. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, Lord Jesus, sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, na sa amin ay kasakasama namin, Panginoon. Lord Jesus, sa iyo po ang papuri, sa iyo ang parangal, sa iyo ang kaluwalhatian at ang karangalan, Panginoon. Saturate this place, O Lord God. Maging ang puso namin, maging ang isip namin, Panginoon, itutuon sa iyo, Lord Jesus. Lord, salamat po na ang aming pagpupurit, pagsamba ay makarating sa throne of grace, O Lord God. Sa trono ng habag at biyaya, Panginoon, at maging mabangong samyo sa iyong harapan, Lord Jesus. Samahan kami ng mga warriors angel, ng mga angelic voices, O God, sa pagpupurit, pagsamba, Panginoon. Lord, ang puso namin, ang pagpupuri namin ay para lamang sa iyo. Hallelujah, Jesus. Oh, we welcome you, Holy Spirit, sa aming kalagitnaan. Ikaw ang maparangalan, ikaw ay maluwalhati sa buhay namin, sa simbahang ito, oh. Holy Spirit, we love you, Holy Spirit. We worship you, Holy Spirit. Oh, hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, Jesus. Holy Spirit, reign down, rain down, oh comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, rain down, rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our heart as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. Minsan pa, Holy Spirit, we welcome you in this place. Holy Spirit, rain
Let your voice be heard. Come and change our heart as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. Sa huling pagkakataon, Holy Spirit, you are welcome. Holy Spirit, rain down. Rain down. Oh, comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, rain down. Rain down. Let your power fall. Let your voice be heard as your heart as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. Sa huling pagkakataon, minsan pa sabihin nating, Holy Spirit, you are welcome. Holy Spirit, rain. Yes, we welcome you, Holy Spirit, in this place. We welcome you, Holy Spirit. Saturate our lives in the presence of God. Oh, comforter and friend. Yes, you are our friend. We worship you, Jesus. Holy Spirit, rain down. Rain down. Let your voice be heard. Come and change our heart as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. Hallelujah, Jesus, we worship you. Rain down. Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, rain down. Yes, you are welcome in this place, Holy Spirit. You are welcome in this place. Oh, hallelujah, hallelujah. Glory to your name. Oh, we worship you, Holy Spirit. Oh, glory, glory to your name. We worship you. We worship you, oh, Holy Spirit. We worship you. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Maraming pong salamat sa kabutihan mo, sa buhay namin, maging sa buhay ng aming pamilya. Maraming pong salamat, Panginoong Jesus, sa umagang ito. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang karangalan, at ang kalulwatian ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa umagang ito. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Jesus. Tayo po ay umikot at magbatian at sabihin natin, mahal na mahal kita sa Panginoon. Hallelujah. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit.
mahal kita, Panginoon. Minsan pa, mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y pakisabi mo uli sa iyong katabi, mahal kita sa Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Yes, Lord, thank you, Jesus. Mahal kita, Panginoon. Kailanman hindi natin ipagpapalit sa Lord. Pagkat sa piling mo'y langit. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Yes, Lord, salamat po sa umagang ito. Mahal kita, Panginoon. Malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Hallelujah, Lord. Thank you po, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. You surrounded me with the songs of praise. You have brought me to this place. Your love and grace move within my life. Now your presence is my life. Your love is beautiful. Yes, hallelujah. Meron po tayong mga kamay. It's the reason why I sing all around the world. Let them praise you. Hallelujah. We worship you, Jesus. All around the world. Let the praise begin. Hallelujah. I am planted here by the waters and I am living for the King. I have found my peace in the house of God. This is where I'm meant to be. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing all around the world. Let the praise begin. All around the world. Let the praise begin. All around the world. All around the world. Let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Hey! Hallelujah, Jesus, we worship you. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing. Hallelujah. All around the world, let the praise begin. Hallelujah. We worship you, Jesus. Around the world, let the praise begin. All around the
Oh, we worship you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. All praises, all glory belongs to you, Jesus. Saturate this place, Lord God, with your mighty presence. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, we worship you. We worship you, Jesus. Oh, we worship you, Jesus. Oh, Jesus. Hold my Jesus, we worship you. We worship you. On this path, my soul, you lead. Oh, my shepherd, walk with me. I need you, Lord. We worship you. I need you more than breath. You're my hope, in you I live. Angels worship at your throne. Power and glory to you alone. My Savior, glorious one, my Redeemer, living in my heart, now and forever. Your kingdom come, oh Jesus, Son of God. Oh Jesus, Son of God. I need you more than air, hallelujah, Jesus. I need you more than. Hallelujah, we worship you, Lord Jesus. We worship you in this place, Lord God. Oh, hallelujah. Hurarabakaya rarasiya. Shikararabakaya rarasaya. Worship at your throne. Power and glory to you alone. My Savior, glorious one, my Redeemer, living in my heart, now and forever. Your kingdom come, oh Jesus, Son of God. Oh Jesus, Son of God. Oh Jesus, we worship you, Lord God. Oh, we worship you. Oh Jesus, we worship you. Jesus, oh Jesus, holy is the Lamb of God.
we worship you. Jesus, oh Jesus, worthy is the Lamb of God. Jesus, Jesus, oh Jesus, holy is the Lamb of God. Jesus, we worship. Oh, we worship you. Jesus, the Lamb of God, our Savior, our mighty Redeemer. Savior, glorious one, my Redeemer, living in my heart, now and forever. Your kingdom come, oh Jesus, Son of God. Oh Jesus, Son of God. Minsan pa tayo, itaas po natin ang ating mga kamay at sabihin natin, Jesus, we worship you. We worship you. We worship you. We worship. We worship you, Jesus. Let your voice be heard. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus, in this place. Jesus, we worship you, Lord God. Oh, we worship you. Patuloy nating purihin ang Diyos na buhay. We worship you, Jesus. Oh, we worship you. We worship you, Jesus. We worship you, Lamb of God. Jesus, oh Jesus, we worship you, Lord. My Savior, my Savior, we worship you, Lord. We worship you. You are so beautiful, Lord God. We welcome you, Holy Spirit, in this place. We worship you, Jesus. We worship you, Lord God. Oh, hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord God. Oh, shikararabakaya rarasiya. Oh, rarabakaya rarasaya. Oh, we worship you, Lord Jesus, in this place. We worship you, Lord God. Oh, hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, our Savior, our Redeemer. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, Jesus. Jesus, Jesus, hallelujah, Jesus. Oh, we worship you. Oh, we worship you. We worship you. Oh, we worship you, Lord Jesus.
have your name. Be glorified, be magnified in this place. Oh, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Patuloy tayo magpuri sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Oh, Lord Jesus, tinataas po namin sa inyo ang lahat ng aming papurit pagsamba. Hallelujah, Lord. Ikaw lamang, Panginoon, ang manguna sa mga gawain namin ngayong araw. Punuin mo ng iyong presensya ang lugaring ito. Saklubin mo ng iyong presensya ang buong bahay-sambahan mo, Panginoon. Maraming salamat, panibagong buhay na iyong pinagkaloob sa amin. Nandito kami upang magpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat na nakakatayo kami sa iyong harapan, Panginoon, para bigyan ka ng pagsamba, Panginoon. Salamat na dinala mo kami nagligtas sa lugaring ito. Salamat din po sa mga kapatiran namin papunta pa lang, maging sa mga nasa online, Panginoon. Salamat sa buhay nila, Panginoon, na nagbigay ng oras para po sa inyo, Panginoon. Hindi magiging hadlang anuman sakit o karamdaman, Panginoon, para magpuri kami sa iyo, Panginoon. Kahit anumang problema, Panginoon, na aming dinadanas, Lord, ikaw ang mangunguna, Panginoon. Sa iyo lamang kami kumakapit, Panginoon. Sa iyo lamang kami nagtitiwala, Panginoon. Salamat po sa mga provision na binibigay nyo sa amin, Lord, na patuloy kaming sumasamba sa iyo, Panginoon. Lahat ng ito'y itinataas namin sa iyo, Panginoon. Linisin mo ang aming puso't isipan upang maging handa na tanggapin ang iyong mga salita. Salamat sa mga taong ginagamit mo, Panginoon, sa mga awit, Panginoon, sa bawat ministry ng simbahang ito. Sa iyong lingkod na magbabahagi ng iyong salita, Panginoon. Patuloy niyo po siyang palakasin, Panginoon, sa inyong presensya, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming salmo't panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Manatili po tayo nakatayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Hebreo chapter 11 verse 1 to 10. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at panindigan tungkol sa mga bagay na hindi makikita. Kinalungdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi makikita. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mabuting handog kaysa sa hinandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid ng tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Hindi maaaring kalugdagan ng Diyos ang kanyang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumapit sa Diyos ay dapat sumampalataya. May Diyos at siya ay ang nagbigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na pangyayari. Ngunit hindi pa siya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y nahantulan ang sanlibutan. Ngunit si Noe ay ibiniling lang sa matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya ay uutusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing pinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta.
Dahil din sa kanyang panampalataya, siya ay nanirahan bilang dayuhan at sa lupang ipinangako sa kanyang mga tolda ang naging tirahan niya. Gayon din si Isaac at Jacob na tumatanggap ng ganoong ding pangako sapagkat umasa si Abraham sa isang lungsod na ang matatatag ay pundasyon ng mga Diyos mismo ang nagplano nagtayo. Marami pong salamat sa Palakpakan po natin si Aljur. Please be seated. Silang dalawa ni Ephraim ang nagdesisyon. Sabi ko, nasan si yung naka-assign para sa scripture reading. Sabi nilang dalawa, wala po. Sabi ni Aljur, ay ni Ephraim, si Aljur na lang po. Pala desisyon. God bless you, anak, mga anak. God bless you. Kami ay natutuwa ni Kuya, ni Direk kapag ganyan po yung ating mga social media. Talagang meron silang initiative. Nagmadali lang. Mahaba pa naman ang oras, anak. Alright, magandang umaga po mga kapatid. Ayan, pakisabi sa katabi mo, kapatid. Ako ay masaya na makasama ka ngayong umaga. Ayan. Pakipabawasan na lang kami. Alright. So, ano ang puso ng binasa po ng ating Kuya Aljur sa Hebrews 11? Madalas ito yung binabanggit kapag may mga sitwasyon na hindi katuwa-tuwa. Huwag kang mag-alala. May Hebrews chapter 11, di ba? Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. So madalas yan ang binabanggit, pampalubag loob o pampalakas ng loob. Pampalakas ng loob. Tapos sambitin mo din yan kahit hindi mababa ang iyong kalalagayan. Minsan naaalala kasi ang scripture, naaalala ang Biblia kapag may oras lang ng pangangailangan. Nawa, hindi naman. Na? Masarap magsambit ng mga pangako na Diyos, masarap magsambit ng mga salita ng Panginoon. Pag ikaw ay naglalakad, pag ikaw ay nag-i-inquire sa ATM, di ba? Pag ikaw ay nasa trabaho, masarap magsambit ng salita ng Panginoon. Kapag ikaw ay bumabiyahe, no, kapatid, ano ang masarap sa puso mo? Ang magsambit ng salita ng Diyos o ang magsambit ng mga bagay na wala ka? Tama? Masarap bang magsambit ng salitang makaka-breakthrough din tayo? Ay mga kabataan, no, lalo na po yung mga estudyante namin last sem, no, isang taon, naririnig ko, sasucess din tayo, ma'am. No, kailangan natin sumakses, guys. Ayan, naririnig ko po yan, especially sa mga presidente po ng mga section. Ang sarap sa puso. Ang sarap sa puso na ang sinasambit ng iyong labi ay pawang mga positibo. Now, let's take a look at, sabi ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kapatid, kaya ba nating panindigan? Mabuting balita, Biblia. Kaya ba nating panindigan yung pananampalataya natin? Sa oras ng pangangailangan, kaya mo bang panindigan? Mayroong awit, sa oras ng problema, sa oras ng gulo, sa oras ng kagipitan, di mo ako iniwan. Sabi niya sa Lord, hindi ka nagbabago, hindi ka nagkulang, laging nagtatapat sa iyong anak.
Sino dito anak ng Diyos? Sino talaga yung totoong anak ng Diyos? Yung magsasabing, Lord, ano man yung mangyari, maninindigan ako. Minsan sa schedule lang, no? Kaya mo bang manindigan para sa gawain? Ibang usapan po yung emergency. Ibang usapan po, lagi nating sinasabi mga kapatid, family is the ministry. The first ministry na ipinagkaloob sa atin ng Lord, hindi yung ika yung naging leader ng church. Ang first ministry na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay ang pamilya. Kaya pag-usaping pamilya, kapatid, hindi po pwedeng active ka sa church, pero sa family mo, walay ka. Ano yan, yung hindi ka good testimony. Dapat good testimony tayo. Kaya mo bang manindigan para sa pananampalataya? Kaya? Kaya mo bang manindigan over, sa pananampalataya, over the compromising things? No, lalo na ngayon. Mga kapatid, if we could see our surrounding, pag ikaw ay sumilip, sorry po, dapat po may slash po yung God-given. Okay. Kapag ikaw ay sumilip sa balita, ano po makikita? Ano yung pinakatanyag ngayon? Ano ngayon ang nasa puso mo? Baka mamaya, nag-iisip ka ng sumama. Nawa, wala tayong makikitang taga-living word, Kuya Marvin, na nandoon nag-aaklas. Hello po. Hi, Trevor. Ha? Wala tayong makikita sa Facebook, pumapatol. Wala, ha? Manindigan ka para sa pananampalataya. Gusto ng breakthrough. Gusto ng breakthrough. Pray ng breakthrough. Katamad-tamad naman. Gusto ng breakthrough. Sabi ng Lord, magbasa ka ng Biblia. Hindi, papatol talaga ako. Si Kuya Daki po, pag-uwi namin kagabi is not feeling well. Binigyan ni Direk ng assignment. Sabi niya, Han, iinom lang ako ng gamot tapos sisipra na. Ay, sumipra. Simula umpisa hanggang sa lahat po ng line-up. Tumitingin ako sa kanya kasi po may ginagawa po akong trabaho. Sabi ko, kaya mo pa, pre. Sabi niya, kaya ko to. Kantahin mo nga. Ayun, nagagalit na, Kuya pa-CEO. Babaan mo yung ano mo. Hindi ganyan yung tono ni Regine. Nagagalit sa akin. Ayun, nilagnat ng tono yan. Kakasipra, nung yung anak mo. Sabi ka, magdamag po talaga, hindi po kami nakatulog. No, sabi niya, Han, hindi ko talaga. Sabi ko, ano, magsisimba ka? Simba ka na lang kahit hindi ka na tumugtog. Sabi niya, hindi ko kaya. Paano ko? Ang sagot born again. Sabi niya, bakit sa akin ka ba nagsisimba? Born again. Ayun, wala siya. Kapatid, maraming bagay ang nais ng Panginoon nating mapagtagumpayan. Baka mamaya meron ka pang hidden na agenda, lihim na kasalanan. Gustong-gusto natin ng breakthrough. Nanggigigil na po ka ang Lord. Gustong-gusto na, naniniwala po ba tayo na mayroong gusto talagang ibigay ang Lord sa atin? Pati sa church, ini-inquire ko na nga, sabi ko, Dad, baka ako na lang yung ako na lang yung ako na lang yung dahilan bakit hindi maka-breakthrough yung church. So may isa nang ni-release yung Lord. Sabi ko, okay, sige, susunod ako sa mga elders. Hindi po masama yun, okay, mag-alala. Pinagpasalamat ko na yun sa kanila noong nakaraang Sunday. Sabi ko, Dad, baka ako na lang ang dahilan. Tignan natin. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang, Sir, can you please go back dun sa verse? Paano kinalulugdan ng Diyos ang tao? Verse 2, mahal. Paano daw po? Dahil sa
Hindi dahil mapera, hindi dahil tighter, hindi dahil attend ng attend. Naniniwala po ba kayo may mga tumagal na sa church pero hindi naman talaga committed sa Lord? May mga tumagal sa church. Ang taga, ano ibig sabihin nun? Attend ng attend. Pero never nag-commit sa anumang gawain. Bakit? Tandaan natin, ang Macedonian Church, no, na ipinagmamalaki ni Apostle Paul at ipinagmamalaki ng Diyos. Una kasi nilang binigay ang sarili nila sa Panginoon, kaya anuman mayroon sila, kaya nilang ibigay sa Diyos. Hindi nag-aalinlangan. Never, wala po tayong makikita sa Church of Macedonia na nagsabing, pakitira mo sa akin yun. Huwag mo nang ibigay yan, akin na lang. Yung ibinigay ng mga mananampalataya sa church talaga. Kaya sila naka-breakthrough. Kapatid, nais nating kalugdan tayo ng Lord. Sino gusto kalugdan ng Panginoon? Ayan. So ang buhay natin, panindigan natin. Kaya sabi nga, ako ay Pilipino. Pilipinong Kristiyano. Mananampalataya sa puso, sa isip, at sa idiwa. Ha? So hindi pwedeng Kristiyano pag nasa loob ng church, pero paglabas, iba-iba na ginagawa. Mga bagay na ayaw ng Panginoon. Lagi nating binabanggit, pag tama ay tama. Ang mali ay mali. Tama? Kapag yung mali, pilit mong ginagawa, parang binabaluktot. No, parang, sige na nga, panindigan ko na tong mali. Kaya lalong sumasablay, lalong nagsasabi, bakit hindi ako maka-breakthrough? Ha? Baka may missing link. Wow! Ano kaya yung missing link? Yung pananampalatayang kailangan ng paninindigan. Father, as we come to you this morning, allow us, Lord, to listen not just with our earthly ears, but allow us, Lord, to understand your word in the most real way, sa kaibuturan ng aming mga puso at isipan. Lord, manalaytay ang pananampalataya, manalaytay ang mga salita mo, O Diyos. Salamat po sa buhay ng bawat isa, maging mga kasama namin online. Father, we declared your beautiful blessing. Lord, wala kaming magagawa kung hindi mo kami sasamahan. Kung ang pananampalataya namin ay mababaw, Panginoon, patawarin niyo po kami. Kung may mga bagay po kami na hanggang ngayon ay nagagawa, naiisip, nasasambit, Lord, patawarin mo kami. Tulungan mo kami ngayong umaga. Manindigan kami sa iyong mga salita. Makapanindigan kami, O Diyos, sa pananampalataya na ipinagkaloob mo. Let there be no compromising anymore. Father, in the name of Jesus, patawarin mo kami. May mga pagkakataon na ang aming mga pagkakamali, ang aming pagkukulang ay ginajustify pa po namin. Lord, patawarin mo kami, di kami makapagtapat sa maliit na bagay. Patawarin mo kami. Marami kaming oras sa ibang bagay, pero kulang kami ng oras sa iyo. Tulungan mo kami, bawat babae at lalaki sa lugaring ito, maging mga kasama namin online, maging sa mga makakapakinig, Father. Inihiling po namin, O Diyos, ang iyong biyaya na makapagbago ng kaisipan, na makapagbago ng damdamin, at makapagsuko ng buhay sa inyo. Lord, ang aalalahanin namin, Amang Banal, ay ang kabutihan mo po, ang biyaya mo. In you we live and have our being. Thank you, God. Pagpalain mo mga kapatid namin, O Diyos, na nasa ilang mga dako, Panginoon, ng lugar na mayroon pong mga inaasikaso. Ama, we pray for your blessing to come upon them. Protect us, Lord,
Protect this nation in the name of Jesus. Ama, tulungan mo po ang bansang Pilipinas. Mapanghawakan namin at malakaran namin yung prophetic destiny. O Diyos ng bansang ito, we come before you with humility. Lord, patawarin mo po ang aming bayan. Sabi mo sa iyong salita, kung kami lalapit, magpapakumbaba, magsusuko ng buhay, O Diyos, tatalikod sa aming mga kasalanan pagkatapos namin siyang aminin. Lord, lidinggin mo ang aming dalangin. Ama, patawarin mo kami sa sangay ng gobyerno, O Diyos. Lord, naniniwala po kami, may pag-asa ang bansang Pilipinas. Nasa sa iyong kamay ang control, Lord. Kaya salamat po sa mga panahong tulad nito that you are exposing all evil thoughts and evil things, Panginoon. At you are going to raise, Lord, yung mga mananampalataya, Panginoon, na nasa anumang sektor na ginagamit mo. Salamat po, protect them and use their lives mightily. At kami man din, Panginoon, hayaan mo po sa paninindigan namin sa pananampalataya, gagamitin mo po ang buhay ng bawat isa. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. So let's take a look at the God-given keys for breakthrough. Breakthrough doesn't come by chance. Hindi ito parang yung katulad ng sugal, nanalo ka, uy, jackpot. Tama? Uy, ang swerte mo. Wala pong Kristyano, ha? Hanggang ngayon, naniniwala pa din sa swerte. Wala na po, ha? Sabi mo sa katabi mo, you are blessed to become a blessing. Ha? Yung walang, ang swerte mo, ate. 20 lang, 20, meron, magkano bang tumataya sa ending? Magkano taya sa ending? Meron pa bang piso? Wala na? 5 piso. Pwede pa? 10 piso na ang taya sa buwan. Kuya? 10 piso na ang taya. Oh, di ba? So imagine, no? Wag na pong mag-iisip na ay, ito lang yung ano ko eh. Ito na yung swerte ko. Ha? Hindi. Ikaw ay mapalad. Pakisabi sa katabi mo, kapatid, ikaw ay mapalad. Alright? May mga preparation na ginagawa para sa breakthrough. Bago ibuhos ng Panginoon ang kanyang pagpapala, inihahanda ng Diyos ang kanyang bayan. Inihahanda ng Diyos ang kanyang anak. Bakit? Kasi baka magulat eh. Baka hindi makunting. Tama? Laging may mga pagkakataon, no? Ito po ay narinig ko sa isang seminar. Yung tinatawag na psychological wallet. Sino po may mga wallet? Kahit hindi Seiko. Di ba, Ate Rochelle, yung Seiko daw, yung wallet na maswerte. Nung bata po ako eh, sabi ng kuya ko, wala pong ibang naging wallet yun, kundi Seiko lang talaga. Kasi sabi ng tatay ko, maswerte daw. Okay? So, sino po yung may wallet? Sige nga, sige nga. Ayan, no? May wallet. So, alam niyo yung tinatawag na psychological wallet, yung hanggang magkano lang yung kaya mong hawakan. Sorry for the term na lang, ha? Hanggang magkano ang kaya mong hawakan. I stand, no, corrected. Wala pong lang. Kung kaya mong humawak ng 10,000, sino kaya humawak 10,000? Kaya ba yan gastusin buong maghapon, Ate Camille? Ha? Huh? Hindi gadget ang bibili. Naiisip agad gadget eh. Anak, pambayad ng bills. 10,000 pambayad ng bills? Kuryente? Wag, okay, 10,000. Sige. So, pagpalagay na natin. Pakahuhusay talaga ng mga nanay, no, sa kwentahan. Okay. Pag 20,000, kaya bang gastusin maghapon? Basta hindi gadget ang bibilin. Kaya pa rin, ate? 1 hour? Grabe namang mga yuto. $30,000,
grabe naman to mga to. Kuya Leonard, ang gagastos pala na ito mga to. 30,000, kaya maghapon? Alam, grabe na kayo ha, sumasobra. Okay, magti-trip? Iti-treat. May kausap ako kagabi. Ang hinihingi niya sa akin, 50,000. No, sa catering, sabi ko, sabi niya, magkano budget mo, Pastora? 20K po. Hindi kaya 50. Sabi ko, sige po, thank you. Sabay gana, sabay end ng call. Psychological wallet, kaya mo lang hawakan, mga nasa 5,000. Binigyan ka ni Lord ng 500,000. Sabog ang utak. Bill mo ko nun, bill mo ko niyan. Pag uwi, alam niyo yung sinasabing one time, big time. Yung tinatawag na one day millionaire. Tama? Bakit? Hindi na kayang pamahalaan. Kapatid, pag nagbuhos, pag nagbigay ang Panginoon ng kanyang pagpapala for the breakthrough, hinahanda ang kanyang mga anak. Ano? Handa ka ba? Handa ka? Handa ka. Handa ka lang. Manda ka. Yeah, pag nag-ano. So, the Lord is giving us, sorry. Now, in this scripture sa Hebrews 11, no, God's people were positioned by faith. No, yun yung susi. The Lord is positioning His people, His sons and daughters into faith, into unity and expectation. Kaya nga, season of breakthrough, no, this is the season na kailangan ang pananampalataya mo hindi nagwe-wave. Bibigay ba to ni Lord o hindi? Kaya ba ako ni Lord paghiling? Apo, will be able to heal me sa aking mga karamdaman. Sabi ko kay Kedak, pray ka na. Sabi niya, ba't ako? Siya daw may sakit, siya pa yung magpe-pray. Sabi ko, di ba pag linggo, ikaw ang leader? Pag Sunday po, nililayans niya ako, kaso may sakit ako na lang. Di ba? Kapatid, kaya mo ba? Kaya mo pa bang makipag-isa? Nang hindi ka nag-iisip na ikaw ay iisahan. Pag sinabing magkakaisa, kapatid, talagang ang laman ng puso mo, puro common good. For the common good. Ito po ang mga bagay na inihahanda ng Panginoon. Bakit? Faith prepares the heart for breakthrough. Yung pananampalataya ang magiging sandigan o panimula ng ating breakthrough. Bakit po? Kasi faith is the foundation. Kaya nga tayo ay nakakilala, may mga pagkakataon, sino dito nakakaalala pala, no? Kung paano ka binahaginan ng salita ng Diyos. Yung tipong ang sabi sa iyo ay, alam mo ba na mahal ka ni Kristo? Alam mo ba na meron kang magandang kinabukasan sa Panginoon? Tama? Diri mo kung yung puso mo problemado, tapos may magsasabi sa iyo, may pag-asa ka kay Kristo, napakasarap nun. Katulad ng isang babae sa Mark chapter 5, 27 to 29, the issue of the blood. When she heard about Jesus, she came up behind in the crowd and touched his cloak, yung laylayan ng damit, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ng Panginoon. Gagaling ako. Immediately, her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. 12 taon na ubos ang pera, pati yung kabuhayan. Baka mamaya, pati yung mga kaibigan niya, tinatuan na siya, yak, ang dirty mo. Pero sabi niya, she thought, naisip lang niya, nanampalataya siya, sabi niya, mahipo ko lang po.
at nangyari. Kapatid, gaano ang pananampalataya mo na naniniwala ka kung mahihipo mo ang laylayan ng damit o by faith? No, Lord, sa aking pananampalataya, sa aking pagdulog, naniniwala ako, tutugunin mo ang aking panalangin. Pero wag kang manghina ng loob. Kasi minsan, yung tao nagbibigay ng deadline, Lord, bukas dapat meron na. God is in control. Wala tayong control over all things in this world. But He has. So He have. Meron siya, may control ang Panginoon. Strengthen your faith by standing on God's promises even when circumstances look impossible. Kahit parang sa tingin mo mahirap, pero sinabi sa Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God. Tama? Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Earnestly. Pakisabi nga, earnestly. When was the last time nagsabi ka sa Lord, Lord, ready na po ako. Lord, ito yung prayer ko. Lord, ito yung need ko. May mga pagkakataon, naglilisak. Ngayon po, hinanap ko yung plano ko. Mukhang tinago talaga ni Mr. Lam. Hinanap ko sa bahay namin, wala din. Akala ko nandito. When was the last time nagsabi ka sa Lord, Lord, hindi ko ito i-give up? Baka may mga panalangin ka na nag-give up mo na sa Lord kasi parang sinabi mo, parang hindi tumutugon si Lord, give up mo na. Wag. Panampalatayanan mo. Sabi mo sa katabi mo, may gagawin ng Diyos. Parang imposible. Pero paborito talaga ni Lord. Mga kapatid, paboritong gawin ng Diyos ang mga bagay na imposible. Kasi sa tingin natin, mukhang imposible, pero sa Diyos, walang. Diba? Inaawit pa natin, walang mahirap sa'yo. Tanong, naniniwala ka ba walang mahirap sa Diyos? Hindi maniwala ka, lakaran mo, at tapos huwag mong ibibigay yung pananampalatayanan. Wala kasing bagay na mahirap sa Diyos. Sabi, ikaw ang Panginoon na makapangyarihan siya. Imagine, just strengthen your faith. Sabi mo sa katabi mo, do not give up. May gagawin ang Diyos. Kailangan pakausapin natin yung sarili natin, mga kapatid. Please. Hindi po pag tumingin ka sa salamin, no, lakasan mo loob mo. I remember, nagkaroon ng isang problema, ng isang concern. Alam niyo po, kasi 7 years akong mag-isa sa Habitat. Tinakpan ko po yung salamin doon. Sabi ko, ayokong makita yung sarili ko. Kung pwede lang, magtanggal din ako na. Hindi ko pala kaya. Sabi ko, Lord, hindi ko kayang makita sarili ko. Kasi, diba, when you look at the mirror, you have to see God. You have to see yourself in the eyes of God. Sabi ko, Lord, hindi ko kaya. Sabi ko, ko ngayon. Parang feeling ko, bibigay ako. Sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi ko kaya. 1 week, mga kapatid, isang linggo, hindi ay talaga ako tumingin sa salamin until the Lord told me, anak, gusto na kitang makita. Anak, gusto ko nang makita ang aking prinsesa sa salamin. Sabi ko, Lord, baka hindi ko kaya, Lord. Ayaw kita kasing masaktan. May mga bagay na nagagawa, naiisip, ang anak ng Diyos na nakapagpapalungkot sa Panginoon. Wag na. May sino dito nagsuko na sa Panginoon ng mga bisyo, ng mga bibig,
Sinusuko pala yun sa Lord, yung isip mo. When was the last time sinuko mo yan sa Lord? Anumang bagay ang nagiging dahilan ng iyong ng pag-block ng blessing ng Lord, isuko sa Panginoon. Lord, ayoko na nito. Bakit? Gusto kong palakasin yung pananampalataya ko. Si Elijah, na pag-aralan natin last week, ginagamit ni Lord mightily. Pero all of the sudden, sorry po, nalungkot, natakot. So if that happens to us, kapatid, palakasin mo yung puso mo. Makipag-deal ka sa Lord. Lord, eto talaga. Nung sinuko ko yung buhay ko sa Lord, after 3 years, the Lord deal me with unforgiveness. The spirit of unforgiveness, mayroon talaga ako niyan. Kasi nga meron akong paghihigantihan. Sabi ko, matitikman mo ang galit ni Luna na Kuba. Kuba po ako nung bata ako. Hanggang ngayon pa naman, huwag na kayo mag-alala. tinanggap ako ni Kuya Dak. Galit na galit ako. Every time, mga kapatid, eto po yung testing sa akin. Every time magpe-pray ako, bigla siya magpa-flash at magtitigil, mag-i-stop ako. Mag-i-stop ako. All of the sudden, I stop. Titigil ako. Bakit? Nadidisturb ako eh. Nagpe-pray ka, biglang may ipapakita sa'yo si Lord, oh. Nak, kaya mo yan patawarin? Hindi. Real talk. Sabi mo sa katabi mo, real talk. Sabi ng Lord, Dak, patawarin mo to. Hindi. After my 3 years in the Lord deal me with this person. Mga kapatid, ako na lang naiwan sa conference. Mga 500 yung umaten. 500 to 700 ang umaten. Ako na lang naiwan. Hindi, walang nag-lay hand sa akin. Hindi ko nga namalayan, ako pala'y nasa altar eh. Kasi ang higpit ng hawak ko, kapatid, we're talking about unforgiveness ha. Sabi ng Lord, patawarin mo, wag. Wag, hindi ko kaya. Kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang ang aking kaaway. Grabe, ang higpit. Hindi ko kasi kayang magpatawad. Mga kapatid, Kristiyano ko, hindi. Kristiyano na ako that time. Strengthen your faith. The Lord deal with me that night. All of the sudden, I heard the voice of God. Anak, now is the time for you to forgive. And then wala na, sabi ko, okay, sorry. Sabi ko, Lord, sorry. Sorry, 5 beses kong inulit kasi gusto ko pa eh. Gusto ko pang magtanggol ng sarili ko. Meron akong ipagtatanggol, not just myself, but other people. Sabi ko, Lord, sorry. Sorry. 5 beses, pagka sorry niyo, wala na ako. Pass out na ako. No? I just dropped in the presence of God. And then narinig ko na lang, sabi, kunin niyo na yan. Sabi ni Pastor Eddie, sabi ni Pastor Eddie, damputin nyo na Ate Luna nyo. Gisingin nyo na Ate Luna nyo. Sabi ng Canadian pastor, no. Do not disturb her. The Lord is doing something great in her life. 1998, nang narinig ko ang tinig na iyon. And that my life has never been the same again. Lumalakas ang pananampalataya ng isang tao pag nagpapatawad. Lumalakas ang pananampalataya ng isang tao kapag isinusuko yung buong sarili niya. And that 1999, before the death of Pastor Eddie, he prophesied, sabi niya, anak, magiging ganito ka. Yun. Eto na ako ngayon. Sabi ko, wag ako, bata pa po ako. Hindi ako mabait. Sabi ko, wag po ako. Kung may kukuhain si Lord, may pipiliin si Lord, hindi ako.
All you have to do, kapatid, stand in the promises of God. When I encountered the Lord on that night of a beautiful service, pag uwi ko, sa sobrang saya ko po, kakasweldo ko lang po yun eh. Lahat ng mga kasama ko, gusto mong balot? Sabi niya, oo. Si Pastor Eddie mahilig sa balot, diba? Tiba-tiba sa amin yung magbabalot dun sa may Harrison Plaza. Sino nakakaalam ng Harrison Plaza sa Manila? Lahat sila kumain ng balot. Tapos hindi nila alam, may dala po akong balisong, itinapon ko po sa basurahan. Bakit? Kasi yun yung weapon ko. The Lord has given me a new weapon. It's the armor of God. Tama? Pagtayo ko, sabi ko kay Pastor Eddie, Pastor, anong nangyari sa akin? Sabi niya, anak, may ginawa ang Lord sa iyo. Sabi ko, ha? My life has never been the same. Umuwi ako, pera ko na lang, 20 pesos eh. Pumunta kami doon, pera ko, 2.5 eh. Sabi ng nanay ko, anak, may pera ka pa? Opo, pinakita ko yung 20. Kasi humingi ako ng tawad. The moment the Lord deal with me, pag-uwi ko po, humingi ako ng sorry sa stepfather ko at saka sa nanay ko. Sabi ng stepfather ko, may lagnat ba si Luna? Sabi niya, Baring, baka may lagnat si Luna o nagsusuri oh. Kapatid, faith. Napakahalaga, hindi po pwedeng sinasabi mo, sinasambit mo ang salitang pananampalataya at ang buhay mo kay Kristo, pero yung puso mo, galit pa rin. Ang puso mo, pala desisyon pa rin. Ano yung pala desisyon? Nagdidesisyon ng mga bagay na pang tao lamang. Maghihiganti. Pansinin niyo yung mga palabas ngayon. Puro mga anong sentro, paghihiganti. Yung bida sa umpisa, inaalipin, sa bandang dulo, yayaman. Paulit-ulit lang, simula na magka-TV kami, 1980s. Paulit-ulit lang yung palabas. No? Naghihiganti, nilapastangan, kinidnap, laging ganun eh. Buti pa yung Taken, hanggang 3 yung Taken, no? Taken 1, 2, 3. Hanggang 4. No, panoorin niyo ako ng hanggang 3 pa lang napanood ko. Yun may excitement yung palabas sa atin mga kapatid. Alam niyo na yung resulta ng anong palabas ngayon ni Aljur? Batang Quiapo. May Batang Quiapo pa ba ngayon? Hanggang ngayon meron pa din, no? Talagang Batang Marquez na. Second, unity opens the door for breakthrough. Pakisabi nga, unity. Kapag hindi nagkakaisa, walang gagawin. Walang mangyayari. Bakit? Kailangan makipag-isa ka. Di ba sa bahay? Pag hindi ka nag-agree sa nanay mo at sa tatay mo, ewan ko lang. You have to submit. Lahat ng kabataan, pakitaas ang kamay. Mga kabataan, thank you, Judah. Kita ko kagad si Judah, no? Lahat tayo ay subject pa to submit with our parents. Makipag-isa ka. Kung ano sinabi ng magulang, maniwala ka. Lalo na kapag ang kalooban ng mga magulang ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Anak, magsimba ka linggo ngayon. Hindi, tatay, may laro kami, badminton. Ikaw kaya badmintonin ko, sabi ng tatay. Ikaw kaya badmintonin ko. Ha? Sabi po ng Psalm 133, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Shall we say amen? No, magandang pagmasdan. Ang mga anak ng Diyos na nagkakaisa, hindi kung saan-saan. Kung hindi para sa kalooban ng Panginoon. It is as if the Jew of Hermon were falling on the Mount Zion, for there the Lord bestows His blessing, even life forevermore. So, sabi mo sa katabi mo, may forever sa Panginoon.
yung henerasyon mo. Simula sa henerasyon mo, ako po, ihiningi ko ng tawad sa Panginoon. When the Lord deals me with unforgiveness, sabi ko, Lord, today, tonight, I stand in behalf of my family. Kasi yung generational curse, ayaw na natin nun, tama? Baka mamaya yung ninuno mo, yung nanay mo, tatay mo, tama? So meron kang auntie, tama? Auntie and then uncle. Tapos may mga magulang yun. Tapos may magulang na magulang. Lolo mo sa tuhod. Lolo mo sa kuko. May lolo ba sa kuko? Talampakan, meron? Ha? Pang ilang salin lahi na yun? yung ilang saling lahi mo, ang nagsabi ako sa Panginoon, Lord, kung yung pamilya namin, ngayon nalandrito ako, Lord, yung pamilya namin backward, yung aking ancestors, baka doon merong hindi nagpapatawad, nakuha ko yung nakuha ko yung anointing nila, no? Nakuha ko yun. Patawarin mo, simula sa henerasyon kong ito, wala nang kakapamilya ko na may unforgiving spirit. Dinil ko yun sa Lord. Kailangan makast yun. Kailangan mawala yung ganong espiritu. Mamaya, no, konting nagsimula lang, no. Alam niyo yung reunion? Sino umaaten ng family reunion? Thank you po. Sino umaaten ng sila Ate Grace na biyay pa ng Batangas yan for family reunion? Tapos, no, paring kagaraan ng suot. Sabi, naka-t-shirt na puti. Siya naka-gray. Sabi niya, hindi puti talaga to. Kakalaba lang kasi naging gray. Huwag kang umatin ng reunion. Yung class reunion, mga kapatid, kung hindi ka ready, huwag kang umatin. Baka maging habag-habagan kay. Lord, sila nga meron ng Tama? Tandaan na, pag-aatin ng reunion, ito may family, ito may friends, si Lord ang bahala sa'yo. Sabi mayaman, bakit ako may Diyos? Oh. Hindi ganun ha. Sabi niya, bakit? Kapatid, ibibigay na ng Lord yung pagpapala niya. Tanong, makikipag-isa ka ba? Tama? Kaya mo? Sabi ng Acts 2:1, when the day of Pentecost came, they were all together in one place, kaya nagkaroon ng matinding pag-pour out ng blessing ng Lord. Bakit? Ano bang ginawa ng mga disipulo sa Acts chapter 2? Hindi sila nagchismismisan. Hindi sila naglalaban sa cellphone. O, ayan na, atak na. O, inatake na. Mga kapatid, please, ingatan po natin ang ating mga anak sa Roblox. Sana wala pong nagpapalaro nun. Division. Tandaan natin na division blocks breakthrough. Kahit hindi nakikita, yun lang ganito, may pinag-usapan tapos sasabihin, alam mo, Brother Noel, mahirap yan. Umuo ka kanina. Tama? Umuo ka, tapos maya-maya sabi mo, hindi yan kaya. Bakit ka umuo? Nag-pray ka ba? Lord. No, talaga nakikipagdila ko sa Lord, ito yung gusto mo ba? Kasi baka mamaya hindi mo to gusto, kami na lang to. Aba, ayaw na namin. Kaya nga diba, sabi, if your presence doesn't go with us, panalangin ni David yun. Lord, we don't want to leave this place. Si Gideon, si David, si mga lingkod ng Diyos, sinambit yun. Lord, kung hindi mo kami sasamahan, hindi kami aalis. Sabi niya na nagkasundo, sige, punta tayong Baguio. Tapos ikaw bumiyay ka pa Laguna. Quezon. Doon sa masarap na may kubo. Tapos kami nasa Baguio, nagko-conference. Tama? Unity blocks breakthrough. Division yan rather, I'm sorry. Division blocks breakthrough, but unity releases God's power.
Gusto natin ng kapangyarihan ng Lord, tama? So wag ka na, sabi dito, ayan, pursue reconciliation, forgive one another, and build unity in the family and church. Pakisabi nga, family and church. Kailan mo huling pinag-pray ang kapatid mo? Kailan mo huling sinabihan si tatay at si nanay? Nay, mag-aaral akong mabuti. Hindi ko hahayaan na umiyak ka. Di ba? Huwag nating pipighatiin ang ating mga magulang. Excuse lang po. Huwag natin silang pipighatiin. Pag uiiyak sila yung sa katagumpayan. Huwag. Number 3, expectation positions us to receive breakthrough. Pakisabi nga, position. Tama? Di ba sa basketball, sa kahit anumang sports, pag hindi mo alam ang position mo, delikado ka doon. Si Judah, nasa si Judah? Tinanong ko yan eh. Nagbabasketball. Asan niya? Tinanong ko yan eh, anak, ano ka? Sabi niya, point guard ako, mama. Wow! Di ba, Kuya Robert, no, nagbasketball kayo dito po? Saan yan? Kuya Jeraya, saan yun? Sa Country Homes? Ha? Nagbabasketball sa McDo? Parang iba yata dinadaluhan na itong mga to. You have the faith. Tama? You pursue unity. Pero dapat nasa tama kang posisyon. Nasaan ka ngayon? Nasaan ka ngayon? Is your position, is God's position? Yung bang position mo ngayon, gusto ng Lord yan? Yun bang ginagawa mo ngayon, gusto ba yan ni Lord? Baka mamaya, pachamba-chamba lang ha. Huwag nyo na po akong gayahin. Pag nagluto, puro pachamba. Huwag nyo akong ay, marunong na ako magluto ng... Hindi po, meron yun. Basta naliliit ako, wag na lang yun. Marunong akong sumayaw na lang. Parang ayun lang. Kasi hindi talaga ako marunong kumanta. Hindi ko kayang ipagmalaki. Marunong ako. Humarap ka sa katabi mo. Magbigay ka ng 3 bagay na kaya mong gawin. Dali, dali. 3 bagay na kaya mong gawin. Kausapin mo yung katabi mo. Kumain. Ako din. Kayang, ano daw? Kumain, grabe. Maglaba. Sino pa? Dito pa, dito. Mga youth, ano kaya niyong gawin? Kapatid, expectation is the atmosphere where miracles are birthed. Kapag mayroon meron kang inaasahan. Wow! Ay, tama po ba yung Tagalog ng expectation? Inaasahan. Nasaan ang pag-asa mo? Tama? Katulad ng isang mama sa Acts chapter 3, 5 to 8. Ito ang nangyari sa kanya. So the man gave them his attention, expecting to get something from them. Siya po ay namamalimos. Then Peter said, silver and gold I do not have, but what do I have give you? In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. Kapag yung inaasahan mo nangyari, ang tendency, ang mga Kristiyano, ang mga tao, sobrang saya. Sinagot ka ni Lord sa panalangin. Lord, thank you.
Tinugon ka na ng Lord, ganyan pa din yung iyong expectation. Nakakakita po ako ng mga ng mga, yun, Ate Rose? Yung bago ka manganak, ano yun, Ate Rose? Ay, hindi, no. Yung they have together, my gathering, no. Gender reveal. Magkakaroon na ng gender reveal si Ma'am Leonie. Magpapa-gender reveal. Di ba? May gender reveal. Ano yung puso ng mag-asawa? Di ba? Sila yung talagang, ano kaya? Babae o lalaki? Sabi nung kaibigan namin, okay lang kung babae lalaki, basta tao. Kapatid, sino dito may mga panalangin? Sige nga, tayo-tayong lahat. Sige daw, tayo-tayong lahat. Sino dito may mga panalangin sa Panginoon? Gustong-gusto mong maka-breakthrough. Sige nga daw. Sabi po, mahal, pakibalik sa Acts, please. Anong sabi niya? Nung siya, kasi po siya po'y namamalimos, ang taong ito ay lumpo. Siya po ay nasa gate. At ang tawag doon ay beautiful gate. Basahin niyo po Acts chapter 3, 3:5-8. Andun siya sa magandang daanan. Nasa maganda siyang lugar. Pero ang ginagawa niya, kasi nga, from his birth, siya po ay lumpo. So ang ginagawa niya, bawat may, Judah, tinatanong, inanap kita kanina, anak. Anong position mo sa basketball? Oh, di ba? Sabi ko sa inyo. Yan eh. Siyempre, small but terrible yan. So, lahat ng dumadaan, hinihingan niya ng limos. Pero nung dumaan sila Pedro, sabi nila Pedro, silver and gold I have none. But in the name of Jesus, walk! So, hindi niya sinabing, wala kasi ako eh. Lakad ka na lang. Siguro sabihin ng nung lumpo, batukan kaya kita. Hindi mo na ako lilimusan, sasabihin mo pa ako ng lalakad na lang ako. You have to have an authority. Expectation matters. Tama? So nasaan ngayon ang iyong faith? Ang kanino ka nakikipag-isa? Nakikipag-isa tayo sa kalooban ng Lord, tama? Lahat ng kalooban ni Lord, pag sinabi ni Lord, anak, magpatawad. Pag sinabi ni Lord, magpa-restore tayo, kapatid. Baka mamaya, yung katabi natin, pinagpala ni Lord, tapos sasabihin natin, Lord, bakit siya tinugon mo? Kasi siya, nagbigay ng buhay niya sa Panginoon. Lord, bakit siya maayos yung buhay? Anak, kasi nagbibigay siya ng tithes niya. Sakto. Ha? Hindi yung Coke Zero. Mamaya aaten ka ng zero. Wala. Pray not just of routine. Manalangin ka, hindi lang kasi, ito kasi, nananalangin talaga ako bago kumain. Routine. But with anticipation, expect God to answer, to heal, and deliver. It is the goodness of God, mga kapatid, that we may be able to align our thoughts to the thoughts of God. It is the will of God. Sabi mo nga, katabi mo, mabuti talaga ang Panginoon. Breakthrough begins with preparation. Breakthrough begins with a humble heart. Faith, unity, and expectation opens the gate. Hindi lang basta pintuan. Gate. Gusto mo ng breakthrough? Gusto mo ng victory? Sabi mo, Panginoon, hindi na ako magko-compromise. Minsan yung sinasabi yung compromise, hindi lang tuyo sa trabaho. Sample, alas 7 pasok mo, dadating ka alas 8, pero nilagay mo alas 7. Kapatid,
kanya-kanya tayong dealing sa Panginoon. Lord, sa iyong kabutihan, patuloy akong mananampalataya. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment I wake up until I lay my head, and I will sing for the goodness of God. Will say all my life, God, all my life, and all my life you have been faithful. Ooh. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Say, I love your voice, Dad. I love your voice. Thank you for leading us. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Say, all my life, and all my life you have been faithful. Father, we thank you for your faithfulness. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, come on, let's worship Him. And all my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Say your goodness, rababababa. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Say with my life, Jesus, I surrender. I give you everything. Your goodness is running after. Come on, we'll say your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. What's it? All my life you have been so faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sino pong magsasabi na ang Diyos ay mabuti? Breakthrough is coming. Breakthrough is coming. All we have to do is to stand with our faith. Unity. Nagkakaroon ng unity kapag mayroong reconciliation.
even in the house, mga kabataan, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Sa mga panahon na tayo ay nasa bubong, kasama ang mga magulang, Ephesians 6:1, walang ibang commandment na ibinigay ang Lord na magbibigay ng pagpapala patungkol sa kabataan, kung hindi ang sumunod sa mga magulang. Panginoon, enable us today, habang nakataas ang aming mga kamay. Lord, strengthen our faith and let unity be a burden. Lord, yung burden na hindi sama-sama, kung hindi magiging buhay namin, magiging lifestyle ang makipag-isa. And Father, we declared a spirit of expectation. Lord, enable us. Enable us, Lord, na makita namin na ang iyong kabutihan ay hindi mauubos. Father, we declare divine preparation, Lord, para po sa breakthrough. Shall we sing it softly? Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. Pwede po ba lahat ng mga kababaihan? Come on, your goodness. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Lahat ng kalalakihan. Come on. Lahat ng kalalakihan. Your goodness. Father, listen. Listen to your men and women. Come on, Sakarabababab. Your goodness is running after. It's running after them. Your goodness is running after. It's running after them. Your goodness is running after. It's running. It's running. With my life laid down, I surrender. I give you everything. Yeah, for the last time. Come on, let's declare. Thank you for your goodness. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running. For those who are in online, receive your blessing. Rabababa, I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. And all my life you have been faithful. We'll say thank you, Lord. All my life you have been so good. Lord, in unison, we proclaim your goodness. We declare faith in the name of Jesus. We declare unity. And we declare divine expectation. All my life, you have been faithful. Ooh, all my life, you have been so
praise Him. Come on, let's open our lips and praise Him. Glorify Him. Worship Him. Rakarabababa, shandarabababa. Oh, be glorified. Be lifted up, God. Yeah, 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 yeah. Lord, we declare faith in the name of Jesus. Enable us, Lord, that we, your sons and daughters, will not compromise anymore. Lord, even in the Spirit, Father, give us the spirit of loyalty. Magiging loyal kami sa iyo. Hindi sa tao, hindi sa organisasyon, kung hindi sa iyo, that we may be able to meet our life. Lord, sinusurrender namin sa iyo lahat. Come. Come. Linisin mo yung puso namin if there is any unforgiveness. Lord, we rebuke it in the name of Jesus. Maging sa mga henerasyon namin from the past. Lord, we declare sa ang position namin today. We declare sa panahon namin, Panginoon, magkakaroon ng breakthrough ang bawat pamilya, O Diyos. Magkakaroon ng salvation within the family. Breakthrough in worship. Breakthrough in love. Father, maging breakthrough in time. Lord, hindi kami magiging faithful kung hindi ka naging tapat sa amin. Ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang unang nagpakita ng pagtatapat sa amin. Kaya hayaan niyo po, even in our business, sa aming mga trabaho, maging sa mga kabataan na nagsisipag-aral, Lord, magiging tapat kami. Mga kasama namin online, salamat sa kanilang buhay, O Diyos. Pagpalain mo sila at patuloy na tutugunin ang kanilang mga pangangailangan, O Diyos. Salamat, Ama, na Ikaw yung patuloy, O Diyos, na magkakaloob ng mga bagay na sa tingin namin imposible, pero sa iyo walang imposible. Lord, we declare breakthrough! Breakthrough in the body, in the soul, and even in the spirit. Salamat, Amang Banal. Ang pangako mo na pagpapala, O Diyos, ay mananagana at patuloy na mararanasan ng bawat isa. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Alright. Pwede bang sabihin mo sa 7 katao, eto yan ha, mga kapatid, wait lang. Wala mo nang aalis sa upuan. Doon sa Book of Acts, di ba anong ginawa ng lame man? Anong ginawa niya? Siya ay limos. Pero nung siya'y diniklarahan ni Pedro, nakatanggap ba siya ng kagalingan? Gumaling ba siya? Anong sabi sa last part? Naglakad, nagtatatalon, na anong sinasabi? Yung kabutihan ng Diyos. Today, ayan na. Sasabihin mo sa 7 katao nang may pagpupuri ang kabutihan ng Diyos sa iyo. Sabi mo, kapatid, ang buti talaga ng Diyos sa buhay ko. Dali, 7 katao. Sabi mo, kapatid, ang buti talaga ng Panginoon sa buhay ko. And we're going to declare now, your love is beautiful. Pwede ba sabay-sabay ang palakpak? Hey! Hey! Come on, sige po. Mabuti ang Diyos. You surrounded me. You surrounded me with songs of praise. You have brought me to this place. Thank you, Lord. Where your love and grace move within my life. Now your presence is my life. Say, your love is beautiful. Come on. Thank you, Lord. Your love is beautiful. It's the reason why I say, all around the world, let the praise begin. Meron ba akong makikita? Tumatalon at
magpupuri sa Diyos. Let the praise begin. Say all around the world. Let the praise begin. Hey, all around the world. Let the praise begin. Wait lang. Pag narinig niyo po yung all around, pwede bang all around? Ha? Gagawin lang, taas na ka ba? All around the world, say, let the yeah. Come on, say. Hey, all around the world, let the praise begin. Pwede ba? May kasamang talon. All around the world, hey, let the praise begin. Hey, all around the world, let the praise begin. For the last time, all around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Worship! Hey! Breakthrough! Healing! Wow! Praise the Lord! Malakas na palakpak sa Panginoon! Lahat ng naniniwala that breakthrough is at the doorstep. Lahat ng naniniwala. We have to position ourselves. Kapatid, let there be no more compromising. Hindi lang yung compromise yung parang minsan tinitignan na ano lang, na compromise lang yan. Kung talagang sa Lord ka. Wala nang sideline. Di ba when we speak of sideline it's kasalanan. May nakakakita o wala. Kapatid, natatakot ka, nahihiya ka sa tao. Pero sa Lord, hindi tayo nahihiya. Pwede ba may oras tayo sa Lord? Bawasan natin yung social media. Hindi ko sinasabing wag na kayong mag-Facebook kung talagang may kailangan kayo. May friend kami nag-deactivate ng ng Messenger, ng Facebook, tama ba 'yun? Sabi ko, why are you doing that? Sabi niya, napansin ko. She's a pastor's wife. Sabi niya, napansin ko, ma'am, ang dami kong oras sa Facebook. Ay, ang dami kong oras sa cellphone. Pero yung aking devotion, itinatawid ko na lang. Ano daw, hindi siya mahilig sa Facebook. Alam niyo kung saan siya mahilig? Magpindot ng add to cart. Sabi ko sa kanya, ma'am, ang araw na ito ay araw ng kalayaan mo. Kapatid, baka mamaya, sabi niyo si Kuya Dak, lagi niya sinasabihan, mag-download. Sabi ko, wag nahan. Baka hindi natin kayanin. Ako po'y nagpapa-order. Ay, ako po'y nakiki-order. Ano? I am asking someone, nagre-request ako ng mag-order pag gamit po ng church. Kasi nga po wala po kaming TikTok, wala po kaming TikTok, ano yun? Shopee po, Lazada. Wala po kami ni Kuya Dak. Sabi ko sa kanya, Han, pag may gusto ka, mag-pray ka. Si Lord ang i-chat mo. Meron ka ng sapatos, meron pang dumating Monday sapatos, Tuesday dumating sapatos, Thursday dumating ilan ba paa mo? Centipede ka na. Compromise. Ano sa Tagalog? Hindi bukod po sa kompromiso. Ano po yung mas mababaw na salita ng compromise? Teacher Pia, kailangan ka po namin. Ano pong mababaw na salin ng compromise? Yung oo ka pero hindi ka oo. Nakikipamatok, uma-agree ka pero hindi naman totoong agree.
Pwede po. Lord, in the name of Jesus right now, I feel it in the spirit, kapatid. Gustong-gusto mo nang lumaya. Miski sa bisyo, gustong-gusto mo nang lumaya. Today is the day of your freedom. Ano mang gusto mong klase ng paglaya, maging sa utang, palalayain ka ni Lord. Sa pag-iisip ng hindi tama, palalayain ka ni Lord. Overthinking, palalayain ka ni Lord. Sa pag-aalala ng sobrang, palalayain ka ni Lord. Faith is the substance of things hoped for and evidence of things not seen. Hindi mo pa nakikita pero natatakot ka. Mas madali magpatakot kaysa sa paniwala. Huwag kang matakot, kapatid. This is the day of your freedom. Father, even in the spirit of today, Lord, give us the strength that we will not be able to compromise anymore. No more compromising. In the body, soul, and spirit, enable your men and women, your sons and daughters, Lord, to be free from the works and from even the ideas of the enemy. Maging sa social media, maging sa pakikisa ng mga. Lord, hindi mo kami binigyan ng espiritu ng pagkatakot, kundi binigyan mo kami ng espiritu ng boldness, ng katapangan. Magiging matapang kami in the sense, Lord, ng iyong kalooban. Maraming salamat po. At patuloy maranasan ng bawat isa. Yes, nakakakita po ako the chains that are being broken. Ng mga chain. Mga katena, I see it in the spirit, kapag meron akong nakikita ng mga katena, maging posas, no? May nakikita kong posas na naratagan. Rabo kay rababang kuya, gusto ko nung kalayahan, kasi yung kayo, ay nabigyan ko tayo, Lord, salamat po. Even yung soul, baka sobrang lungkot ko na yan, hindi mo na-assure. Pagka nalulungkot, si Lord ang pag-asa natin. Huwag hindi katakutan ang future. Si Lord ang may hawak. Rababa. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Even though I don't nakikita yung word na unforgiveness na wala na mura. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pinapalaya ko kami sa spirit of hatred. I was seeing in the spirit. Word na hatred, pero pinura rin, Lord. Thank you, Lord. Word na unforgiveness, pinura rin, Lord. Thank you, envy. Lord, thank you. Palayain mo kami from envy. Thank you, Lord. And even, Lord, yung aming self-esteem, tutulungan mo kami, magiging matapang kami dahil sa iyo, hindi dahil may buhay mayroon kami. Salamat po, and we declare, Father, a beautiful breakthrough sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord, in the body, soul, and spirit, even in our finances, in spiritual life, in our